Assistant Professor Francisco Giang ng Department of History sa University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Professor. Hello, magandang umaga po, At salamat Sir po. Ted. Salamat sa inyo pong panahon na Professor. Sige po. Pwede ho ba namin malaman, Professor, ano ho ba ang pinanggagalingan ng ating panatang makabayan? Kailan ba ito nagsimula? Saan ho ba ito hinango? Sino ba ho ang may akda nito? Please go ahead. Actually, yung Panatang Makabayan, meron lang tayong, I think, dalawa. Dalawa na panunumpa or panata na pwede nating bigkasin pag flag raising ceremony or any ceremony involving the Philippine flag. Derive ito doon sa Philippine Heraldry Code, no? Na meron tayo. So, yun yung panunumpa sa Watawat at Panatang Makabayan. Um, Na-enforce ito ever since noong 1990s. I think 1996 panahon ni Fidel V. Ramos, no? So, ever since sa mga paaralan, may Department of Education order tayo na pabanggitin natin yung Panatang Makabayan after ng flag raising ceremony sa mga schools, gayon na din sa mga pampublikong mga universidad at mga kolehiyo, pati sa mga pampublikong mga opisina, no? Usually every month, yung flag raising ceremony. So, itong yung kay President Bongbong Marcos, yung kanyang bagong Pilipinas na hymn at pledge, bago ito dahil may mga opinion nga na naglabasan sa legality nito na parang hindi po pwedeng magbasta na lang magdagdag yung Pangulo ng bagong hymn at pledge kasi meron ng existing na nakaalinsulod doon sa Philippine Heraldic Law, no? So, palaisipan ito ngayon kung susundin ba siya, papaano yung appreciation nitong kautusan mula sa Malacanang kasi saan siya isisingit sa seremonya, although malinaw naman doon sa memorandum circular kung saan siya isisingit sa flag raising ceremony, pero meron na kasing existing na Panata sa Watawat at Panatang Makabayan. So, where does this play in the legality of the heraldry code, no? So, yun yung palaisipan ngayon. Um, Understandable naman na meron siyang ganito dahil ginawa ito ng tatay niya. Probably, speaking historically, he's following the footsteps of his father. Yung bagong pagsilang na march, it was a march. And uh, na nagawa ito ni Ferdinand Marcos Sr. because he imposed dictatorship in 1972 and this was enacted in 1973, yung bagong pagsilang march na every morning maririnig mo sa radyo at sa television na tumutugtog ito, no? Kakakibat nung Philippine National Anthem, no? And we are in a different circumstances right now, hindi ba? Um, Wala yung veil ng dictatorship kung saan pwede ka basta-basta na lang magsingit, hindi ba? Ng kahit anong hymn or march or whatever. Kasi meron tayong mga existing na laws. At may mandated na panata sa Watawat at panatang makabayan na kailangan ay kaakibat. Yun lamang ang kaakibat ng Philippine National Anthem sa mga flag raising ceremonies. Opo. Pero Prof, ito nga pong mga usaping legal na ito at ilang pa hong mga mga sinasabi nga po na maaaring questionin dito po sa naging memorandum circular na ito ng tanggapan ng presidente ay mamaya din po pag-uusapan namin kasama po ang isang dean sa College of Law, no. Pero sa usapin po ng kasaysayan, meron ba kayo maaari po sa aming maituro this morning, Professor, na ito pong Panatang Makabayan na ito, pagkakaalam po kasi namin, meron itong original na version na English at ito po'y isinalin sa wikang Filipino. Naalala ko nga po ito nung tayo po'y nasa public school pa ho sa elementary hanggang sa tayo po'y lumaki, ito po ang ating lagi pong sinasambit, lalo na po sa mga flag raising ceremonies. Kayo ho dyan sa inyo po, sa inyo pong profesyon,
bilang isa pong nagtuturo sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron ba ho kayo maaari sa aming mailahad rito? Ano ba ang bakit ba nagsimula ito? At sino ba may akda nito? Kung sakasakali lang po. Mm. Bale, yung patriotic oath kasi ang tawag dito, no? Mm. Itong Republic Act na ito, actually, sa pagkakaalam ko, no, if my memory serves me right, na-enforce ito ever since the post-war years, no? And this was meant to really emphasize and underscore the value of citizenship and nationalism among civil servants and students of the Philippines, no? So ever since post-war years, when we gained our independence, may mga ganito sa ating heraldic law Mm. para i-underscore yung ating kalayaan, no? At sa lahat naman ng mga bansa na nakita ko, meron silang mga pledge or allegiance to the flag. That's why we have our own version of the flag law, for example, kung paano natin i-handle yung flag natin at may mga batas na stipulated kung paano natin i-handle yung flag raising, for example, kung paano natin kinoconduct yung ceremony sa flag raising ceremony at ano yung mga national anthem. So Mm. these were measures that were enacted and imposed by the government ever since we gained our independence post 1946. Mm. And marami na itong mga versions, tama nga kayo. Nagsimula yan doon sa official version nga na Tagalog and then na-translate into English, yung patriotic oath. Mm. Tapos, through different department orders, for example, noong 2001, may mga minor revision yung Tagalog version. Mm. Tapos, actually, kahit last year, under this same administration, may mga konting revisions and amendments yung Department of Education doon sa Tagalog version. But it's still the same essence na panatang makabayan. So, katakataka itong move na ito, bagong-bago itong bagong pagsilang na isiningit doon sa seremonya. I mean, this is not new kasi ginamit niya ito sa kanyang campaign noong 2022. Pero it's something new in the sense na kailangan na siyang isingit doon sa ceremony whereas meron na nga tayong existing. Opo. Sige po. So kung kayo po ang tatanungin, Professor, ito ho ba'y dapat yung sundin diyan sa sa UP? Ano po kasi ito kasi po kasi po ang kautusan po ng Malacanang para po sa mga state colleges and universities, it's a must that you have to follow. No, doon sa mga LGUs, they are just encouraged to follow, no? Hindi ho minamandato ito. Kayo po, at bilang panghuli na lang po, ano ho sa palagay niyo, Professor? Ako, personally, sa tingin ko bilang nagtuturo ng kasaysayan, this is very, this is so trivial, yung bagong pagsilang na hymn at yung oath na isisingit sa flag raising. But at the same time, it's also quite bothering because we're coming from an administration who's the president, di ba, is the son of a former dictator personally, and there are striking similarities between yung bagong pagsilang at yung bagong lipunan hymn. So parang what is he trying to send a message, or what is he trying? I mean, if you're going to look at the lyrics of the hymn, I mean, di ba, nakalagay no, bagong Pilipinas, di ba? Sino ba ayaw ng bagong Pilipinas? Pero parang sa ngayon kasi ang dami nating mas urgent na matters na kailangan harapin ng ating gobyerno, katulad nung rising na presyo ng mga bilihin, yung kulang na wages ng ating mga manggagawa, so on and so forth. Tapos meron kang ganitong makikita na parang what is this for? Meron naman tayong existing na mandated na by law, hindi ba? So it's
it's very strange for me. It's very strange na merong ganitong um, kautusan mula sa Malacanang, all of the legalities aside. No, hindi naman ako lawyer to Yes. really pin down on the legalities, Prof, pero nakakapagtaka na may Opo. ganito. At the same time, hindi din nakakapagtaka kasi nag-anak siya ng kilala nating infamous leader in the past sa Opo. Philippines at may mga ganito similarities Yes. na makita natin. Opo, Prof, no? Tanong ko lang po kasi I was reading about it yesterday also, na meron pong binago pala last year ang Department of Education dun sa isang word ng Panatang Makabayan, which is yung nagdarasal, binago po nila ng nananalangin. Ang kanila pong rason, no, sa likod po nito ay sinasabi po nila para daw po more inclusive yung approach ng wording. But in your opinion po, Professor, as a history professor din po, yung paggawa po ba ng ganung, kumbaga, ng ganung wording ay tama po ba na ganun po ang kaisipan? Nung ginawa po ba nung original itong Panatang Makabayan, hindi po ba nasa isip na inklusibo din yung dapat na word na kanilang gagawin or isinulat? I mean, yung mga revisions sa wordings, for example, nakita na natin yan na nangyari sa Panatang Makabayan. There are, from the original version, there I think 3 revisions na dumaan sa DepEd. Revisions ng Tagalog version, ng Filipino version, Tagalog version, and then 1 unofficial revision or translation into English. So I think for the sake of inclusivity, it's okay to change the wording, no, as long as it's valid and merong just reasons behind it, no. But to completely add a very very different hymn and or march or panata sa ating flag raising ceremony, for example, is another thing. It's another thing. Okay. It Sige should po. be subject to discussion. Po, sige po. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. At maligayang Thank you po. araw po ng kasarinlan Ayo, bukas. bukas. Ayan. Okay. Maligayang Thank you po. araw po. Thank you. Thank you very much. Si Professor Francisco Giang ng UP Department of History. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.